Napainspeksyonan ng obispo ng Malolos ang nasasakupan nilang simbahan kasunod ng pagguho ng bahagi ng parokya ni San Pedro Apostol sa San Jose del Monte, Bulacan. Isa po ang patay sa trahedya na nangyari sa kalagitnaan pa naman ng misa para sa Ash Wednesday. Saksi si Joseph Morong. Di magkamayaw ang mga taong ito matapos bumagsak ang bahagi ng second floor ng parokya ni San Pedro Apostol sa San Jose del Monte, Bulacan. Kanya-kanya silang hugot sa mga naipit. Mula sa second floor, tanaw ang bakas ng trahedya na nangyari sa gitna ng misa ngayong Ash Wednesday. Nakapila noon ang maraming deboto para magpakrus ng abo sa noo. Ang ilang nakalabas sa simbahan walang nagawa kundi maiyak. Isa ang namatay sa trahedya, ang 80 anyos sa Luneta Morales na ginagampanan noon ang tungkulin bilang miyembro ng choir. Naitakbo pa siya sa ospital pero di kinaya ang bali sa balakang. Schedule nga sanang i-operation. Kaso, yun, dumaing siya talaga nang hindi na siya makahinga eh. Masakit po, sakit sa dibdib. Siyempre, masakit po sa dibdib bilang anak. 55 naman ang nasugatan kabilang sina Jean Cruz at Erlina de la Cruz na nakapwesto noon sa second floor. Mamaya-maya, hindi pa tapos gumanyan na yung basta bang! Eh di, ginaganyan ko yung mga silya, madadaganan ako eh. May humatak sa akin na parang dugon-dugo na nga ang mukha niya, hinatak ang palabas. Tapos bumagsak yung kahoy. Kahoy na bagsak. Pagbagsak ng kahoy, natingnan ko marami ng mga tao sa baba. Pag sabi ko, pasensya na lang kayo, matamak ako sa iyo. Ay, nag-iriyakan na, nag-siyak ng, anak ko, nasaan ka? Ang tinitingnang sanhi ng pagguho ng second floor ng simbahan ay yung flooring na inaanay na pala. Mabuti na lamang daw at dahan-dahan ang naging pagbagsak nito dahil kung hindi ay baka mas marami pa ang nadisgrasya. Kitang-kita ang marka ng pinagbahayan ng mga anay sa sahig na kahoy ng second floor. We were caught unaware. Patatanggal ko na lahat ito. Ito nga sabi ko, bubuksan lahat ito. Dahil sa nangyari, wala munang misa hanggat hindi pa tapos ang inspeksyon ng City Hall sa simbahan na itinayo noon pang 1994. Tignan mabuti yung structural tapos yung mga existing naming lumang simbahan, tignan na ulit kung talagang pwede siyang pagmisahan. Si Malolos Bishop Dennis Villarojo iniutos na pag-inspeksyon sa mga nasasakupan nilang parokya, lalo't inaasahang maraming magsisimba ngayong panahon ng Kwaresma. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.